Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Ang kwentong ito ay nangyari way back 2015. Nasa probinsya kami nito tapos yung bahay namin malapit lang sa dagat. As in, sa likod bahay namin dagat na po agad. E di kami ng kapatid ko doon kami lagi natutulog kapag gabi na kasi malamig. Isang gabi nun, naalimpungatan ako nung babalik na sana ako sa pagtulog. Kaso nakarinig ako ng isang babaeng humihingi ng tulong. Alam ko na agad na hindi siya tao. Isa siyang nilalang na hindi na nararapat dito sa ating mundo. Kasi yung boses niya, iba talaga. Malamig na nagsusumamo na boses na may pag-iyak pang kasama. Ginawa ko po, nagtalukbong ako na kumot. At pagkatapos ay kinukurot ko yung kapatid ko para magising. Kaso tulog mantika, hindi magising-gising. At kahit na tinatakpan ko na yung tenga ko, naririnig ko pa rin yung boses ng babae. Kinuwento ko sa mga tito ko yung paggising namin kinaumagahan pero ayaw maniwala. Mga oldies talaga, hindi na masyadong nagpapaniwala sa mga ganyan. Depende na lang po siguro kung sila yung nakaranas. Ayun na nga. Pangalawang araw, doon na kami natulog ng kapatid ko sa loob ng bahay. Kasi nga, natakot na ako eh. Naalimpungatan ulit ako madaling araw na nun. Narinig ko na naman yung boses ng babae. Nag-iisip pa ako nun kung magtatanong ba ako kung anong tulong yung kailangan niya. Kaso naisip ko, hindi naman ako ganun katapang, di ba? Kaya nagtakip na lang ako ng tenga ko at nakatulog ulit. Ito po yung pinaka-worst. Pangatlong araw, simula nung narinig ko yung babaeng humihingi ng tulong. Kwento na lang sa akin to ng kapatid ko kasi hindi ko naman alam yung ginagawa ko nito. Nakita daw ako ng mga pinsan ko na naglalakad patungo dun sa likod ng bahay namin. Nagtataka daw sila kasi yung tingin ko, diretsong tingin lang talaga sa daan. Walang kakurap-kurap. Ang weird ko daw nung mga oras na yun pero dinedman na lang nila. Merienda time na nung hinanap daw nila ako ng kapatid ko. Nakita nila ako sa papag sa may likod bahay at nakahiga. Tatawa-tawa pa sila nun kasi ang weird ko daw. Yung higa ko, diretsyong diretso. Tapos yung dalawang kamay ko nakapatong sa ibabaw ng tiyan ko. Parang nasa kabaong daw. Mga tipong ganun. Ginigising daw nila ako pero hindi ako nagigising. Hanggang sa dumilat daw ako pero yung mga mata ko, kulay puti lang. Natakot na sila kaya binuhat nila ako tapos antigas daw ng katawan ko kaya nahirapan silang buhatin ako. Nung nasa loob na ako ng bahay yung mga mata ko, ganun pa rin daw. Tapos nun, kinakagat na ng kapatid ko yung daliri ko sa paa pero ni hindi man lang daw ako nasasaktan. Nagsasalita na rin daw ako ng salitang, tulong, tulong. Pero, ibang-iba daw yung boses ko. Umiiyak na daw yung kapatid ko sa takot tapos dinala ko ng tito ko sa albularyo. Sabi ng albularyo, yung humihingi daw ng tulong sa akin na isang nurse na ni-rape at doon daw tinapon ang katawan sa may bakanting lote malapit sa amin at sa dagat. Pinagsuot ako ng rosary nun na may bendisyon at wag na wag ko daw aalisin sa leeg ko kasi lapitin daw ako ng mga espiritu. At ipinagsindi kami ng kulay green na kandila sa may likod bahay namin. Sana doon sa babaeng nagpaparamdam sa akin na hindi nabigyan man ng hustisya, ipinapalalangin ko at ipagdadasal ko na maging mapayapa ang iyong kaluluwa, maging sino ka man o kung sino ka man. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras,
from Quago. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa bahay na tinirahan namin. Noong bagong lipat kami sa bahay na yun, wala namang chuchu na kakaiba. Normal naman lahat para sa aming magkakapatid eh. Pero sabi ni Papa na lagi na lang naiiwan doon sa bahay. Matagal na raw meron. Unahin ko na lang ikwento yung naranasan namin magkakapatid. Unahin ko na rin muna yung sa akin. Una akong nakaranas, siguro mag-iisang taon na rin kami doon na nakatira. Nagkasakit ako tapos ang sabi ng doktor ipahinga ko yung sarili ko kahit ilang araw lang. Kasi kailangan ko talaga ng pahinga noong mga sandaling iyon. Kaya sumunod naman ako. Si Papa nagpaalam sa akin sa trabaho, dala niya yung medical certificate ko. Hindi ko po kasi talaga kayang bumiyahe noon. Ang kwarto ko sa baba lang, tapos si Papa, tapos yung dalawa kong kapatid ay sa taas. Bali may 3 kwarto tong bahay. 2 sa ibaba, 1 sa itaas. Yung isang kwarto naging imbakan na ng gamit namin. Inayos lang yon kapag may mga bisita sa bahay na doon matutulog. Ako lang yung nakahiwalay kasi nag-iisa akong babae sa bahay namin. Bago ako pumasok sa kwarto, alam ko nasa bahay yung 2 kapatid ko. Night class kasi sila, tapos nagluluto sila ng ulam sa kusina. Tinanong pa nila ako kung anong gusto kong agahan o kung anong gusto kong pagkain. Nakatulog naman ako agad pagkatapos nun. Around 1 PM, naalimpungatan ako kasi may nagdadabog sa itaas. Sumigaw ako kahit paos-paos ako dahil sa ubo na wag namang maingay. Tumigil naman kaya sinubukan ko ulit matulog kaso pabiling-biling na lang ako at hindi na ako makatulog sabay pagkalam ng sikmura ko. Alam ko wala pa si Papa sa bahay kasi kung nasa bahay na siya, gigisingin niya ako para magtanghalian. Paglabas ko ng kwarto ko, napakunot noo ko kasi kita ko agad yung nakalagay na takip na pagkain nasa sahig ng sala. Pagdating ko ng kusina, aba, parang nagbugbugan sa kusina. Yung ulam, kanin, nagkalat sa sahig. Para pang inapak-apakan ng Diyos king sino man yun. Init na init ng ulo ko kasi parang binabarena ng sa sakit. Tapos maglilinis pa ako ng kalat nung oras na yun. Habang naglilinis ako, tinatawag ko si Joven at Joed, yung mga kapatid ko. Kaso walang sumasagot. Imbes na sumagot, aba, nagpatugtog na malakas sa kwarto nila. Naiiyak na ako kasi hindi ko alam na gano'n na pala ugali nila. Tinawagan ko si Papa. Hirap na hirap ako magsalita sa kaiiyak ko kasi gano'n ako ka-OA kay Papa. Tapos sabi ni Papa, hadhiya ko na lang daw at kagagalitan niya pagkatapos niya mag-grocery. Kahit yung kalat, sabi niya, sila pagliligpitin niya pero tinapos ko pa rin. Hindi ako nakakain o nakainom na lang ako ng kung ano. Nakaupo ako at nakaharap sa TV, nanonood ako ng palabas. Nung biglang tumigil yung pagtugtog doon sa taas. At tapos, nagkakalabugan na naman. Sumigaw ako ulit. Sabi ko, Joven! Joed! Pero hindi sila umimik. Patuloy lang yung kalabugan. Nainis na ako kasi pati yung pinto talagang nadadamay. Nasisilip ko mula sa baba, gumagalaw yung pinto sa ginagawa nila. Ang sungit pa naman ng landlord namin. Nung talagang wala na akong boses kasi sigaw sa kanila at hindi pa rin sila tumitigil. Tumayo na ako tapos kinuha ko yung walis tambo at umakyat ako. Tuloy pa rin sa kalabog yung doon sa taas. Kaya lang, paghawak ko sa doorknob, bigla na lang natigil. Di ko muna binuksan agad, nagsalita pa muna ako. Sabi ko, nasumbong ko na sila kay Papa, lagot sila pag uwi nila. Pagkatapos ko sabihin yun, binuksan ko yung pinto.
Hindi pa ako natakot agad-agad dun. Pumasok pa nga ako sa loob eh. Tinignan sila sa mga cabinet nila pati sa silong ng double deck. Pero wala sila talaga. Pagkatayo ko mula sa pagkakasilip sa silong, kinilabutan ako. Sabay parang may tumakbo sa likuran ko. Dahilan para mapalingon ako. Sakto paglingon ko, sumara ng pabalya yung pinto. Bumukas ng kusa yung pinto ng dalawang cabinet tapos yung mga laman nun. Para bang may naghagis sa direksyon ko. Hindi lang damit ng cabinet ni Joven. Alam niyo yung bola ng golf? Mga ganoon siya sa damitan. Mabigat yun, natamaan pa nga ako sa kilay. Pagtama sa noo ko, wala. Nagting yung tenga ko sabay hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Nagising ako, nasa ospital na ako at sobrang sakit ng ulo ko. Paghawak ko sa noo ko, meron ng gasa. Nakatahi na at sabi ni Joed parang kakasya yung hinliliit niya dahil sa lalim. Alam ko na noon na hindi mga kapatid ko yung may gawa ng ingay kahit yung sa ulam at kanin sa kusina. For the first time, natakot na akong mag-isa sa bahay. Pagkatawag ko pala kay Papa, tinawagan niya silang dalawa tapos tuloy-tuloy na sinermonan. Pagkatapos manermon ni Papa, pinakausap nila sa kanya yung instructor nila sa PE. Pumasok pala sila pagkatapos magluto kasi nag-audition sila sa dance troupe ng university nila. Kaya si Papa ura-urada iniwan niya yung mga nasa pushcart na para makauwi. Kasabayan niya lang dumating sila Joven. Sabi ni Joven, sabay-sabay silang pumasok sa bahay. Pagpasok nila, marahan na nagbukas yung pinto ng kwarto nila. Kaya nakita nila agad ako. Sorry po kung ikakat ko na muna dito yung kwento. Hindi naman po bitin kasi yan po talaga lahat na nangyari sa unang paranormal channels ko sa apartment namin. Maraming salamat po kung sakali pong maibabahagi ito sa page ninyo. Maraming salamat from Aurora. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at lalong-lalo na sa bumubuo nitong page na ito. Marami ang hindi naniniwala sa mga aswang, katulad ko. Pero noon po yun. Lalo dito sa Manila, hagalpakan kami magkakapatid kapag may nagkukwento tungkol sa mga aswang. Kaya lang, kami ang umiyak sa huli. Last year lang, December 30, fresh na fresh pa ito nangyari. Nagsama na ang ate ko at ang boyfriend niya. Buntis na si ate noong mga panahon na yun. Magdadalawang buwan pa lang naman. Call center agent silang pareho at si ate pumapasok pa rin sa trabaho. Tapos noong December, nagbago ng pasok si Kuya Alan, yung boyfriend niya. Naging pang-umaga na si Kuya Alan. Ako naman, senior high pa lang. Hinahatid ko si ate sa sakayan. Tapos, eto na nga, December 30, nag-text siya na sunduin ko siya sa bukana kasi nahihilo siya. Kaya maaga siyang uuwi. Kasama ko yung si bunso namin. Pareho po kaming lalaki. Si Kuya Alan kasi tulog ng mga ganong oras. Bandang 12:00 ng hating gabi na yun. Tapos kukunti na lang ang mga tao sa daanan. Halos kalahating oras kaming naghintay ni Bunso. Habang naghihintay nagkukwentuhan kami. Tapos may dumaan na lalaki. Alam niyo yung sobrang baho na hindi mo malaman o hindi mo maipaliwanag yung amoy niya. Kilala pa naman yun. Niloko namin na maligo naman siya. Kabiruan po talaga namin yung lalaking yun. Ayoko siyang pangalanan kasi natatakot ako Paglingon niya, yung mata niya nanlalaki tapos naglalaway siya. Tatakbo sana kami kaso dumating yung kapatid niya na lalaki din. Kasama niya yung pinsan nila. Yung pinsan nila ang nag-uwi sa kapatid niya tapos siya tumabi sa amin. Nagsorry siya sa amin tapos sabi niya wag na lang kaming maingay kasi uuwi na rin naman ng probinsya yung kapatid niya
para doon magpagaling. So ang akala talaga namin, addict yun. Sabi ni Bunso sa kanya na dapat magbago na siya talaga kasi kawawa naman kung matotokhang. Marami na nga po palang natukhang sa lugar namin. Sakto nun, biglang dumating si ate. Inakbayan niya si Bunso tapos nauna na silang naglakad. Ako naman nagpaalam na doon sa kausap namin ni Bunso. Pagtingin ko sa kanya, yung mukha niya parang galit tapos tila ba nagtitimpi. Nagpaalam na lang ako tapos sumunod na ako sa kanila ate. Pagdating namin sa bahay, hindi na kami kumain. Si ate naman umakyat na agad sa kanilang kwarto. Kami ni Bunso nag-Mobile Legends pa sa ibaba. Siya nga po pala mga listeners, may pusa kami sa bahay na 3. Yung 3 pusang yun, mga ilang minuto pagkasimula namin maglaro para bang pinipilit-pilit kaming umakyat sa itaas ng bahay. Yung nanay kasi kinakagat-kagat ako sa paa. Tapos yung 2 anak niya na sa may hagdan. At tapos ngiyaw ng ngiyaw. Noong una hindi namin sila pinansin ni Bunso hanggang sa matapos yung laro namin. Tapos nag-chat si Kuya Wally. Yung pangalawa sa panganay namin. Si Kuya Wally nga po pala ay freelancer. Tapos taong kwarto lang. As in nasa kwarto lang siya. At laging lalabas lang kapag kakain. May sarili din siyang banyo sa kwarto niya. Nag-chat siya sa GC naming magkakapatid. Si Bunso, sabi ko isin niya baka kasi magpabili na naman ng beer kapag ako ang nakabasa. Kaso, biglang lumapit sa akin si Bunso at ipinakita yung chat ni Kuya Wally. Saldi, tigilan mo muna yung ML. Silipin mo sino yung tao sa kwarto nila ate. Ako yung Saldi. Ako na dito na lumaki sa lugar namin, ang yabang ko pa lumabas. Pagtingala ko, may tao nga. Yung lalaking adik kanina, tinalunan niya ako. Laki ng bibig niya at lumaylay din yung dila niya. Yung 3 pusa namin bigla na lang lumitaw kung saan at kinalmot-kalmot siya sa mukha. Mga listeners, maniwala kayo sa hindi. Natalon niya po yung gate namin. At pagpasok ko sa loob, si Bunso wala na sa sala. Sinara ko agad yung pinto sa sala at tapos umakyat ako. Pagtapat ko sa kwarto ni Kuya Wally, biglang may humablot sa akin. Si Kuya Wally pala. Walang iya. Gulat na gulat ako, may baril kasi siyang hawak. Sabi niya, huwag daw akong maingay. At tapos si Bunso lumapit din. Sabi niya sa amin, may isa pang lalaki sa loob ng kwarto nila ate. Yung kwarto nga po pala nila kuya at ate ay dating iisang kwarto lang. Hinati lang yun nung magdalaga si ate at nilagyan ng dibisyon na plywood lang. Tapos, yung maliit na balkonahe, yung 3/4 yung laki ng balkonahe ay nasa side ni Kuya Wally. Pero yung pinto ay nasa side ni ate. Kaya alam na alam ni Kuya Wally kapag nasa kwarto ni ate si Kuya Alan kasi nakikita niya ito. Nung sumilip ako ng konti sa bintana, kita ko yung anino na nakatayong tao. Hindi namin alam yung gagawin kasi natatakot kami na baka may gawing masama sa kanila yung taong yun kung sakaling mataranta siya. Tapos, bigla na lang sumigaw si ate. Hindi na kami dumaan sa may pinto. Winasak na lang naming 3 yung plywood. Nagulat kami ni Bunso lalo na kasi nakita namin yung mukha ng taong yun. Yung kapatid ng adik, yung kausap namin kanina. Meron siyang tarak ng kutsilyo sa leeg. Si Kuya Alan na asawa ni ate ang may gawa. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Yung tipong hindi mo maipaliwanag na sobrang sakit sa tenga. Basta sumigaw po siya na masakit sa tenga tapos bigla na lang siyang nawala. Iyak nang iyak si ate noong mga oras na yun dahil leg-spotting siya. Sumama kaming lahat sa ospital at umaga na po kaming nakauwi. Etong si Kuya Wally, pinuntahan agad sa bahay yung lalaki. Kaso sabi nung may-ari ng bahay na nirerentahan nila, umalis na sila nung madaling araw pa lang. Tapos
Nagkwento si Kuya Alan sa amin na nagisingan niya na inaamoy daw nung lalaki yun siya ni ate. Nagkunwari siyang tulog pero dahan-dahang inaabot niya yung nail cutter. Nung inangat nung lalaki yung bestida ni ate, sabay dila sa tiyan ni ate, at siya kanya to inundayan ng kutsilyo. Si ate, nalaglag sa kama kasi nahila siya nung lalaki. Yun po yung akala namin, hindi na sila babalik. Bisperas ng bagong taon ay nag-ayos kami ng bahay. Yung pinto sa balkon, pinakuan na namin ng mga tabla sabay hinarang na doon yung isang tokador. Binilhan ko rin ng isang San Marino yung 3 pusa namin kasi niligtas ako eh. Hindi kami makapagsabi sa mga kapitbahay namin kasi nahihiya kami. Pinagtatawanan namin sila noon pag nagkukwento sila na may aswang sa barangay namin. Eto, kinarma tuloy kami. January 1, 12 a.m. eksakto. Si ate medyo okay na. Hindi na rin siya dinudugo. Pagkatapos siyang magpahinga ng buong araw, winaglit muna namin sa mga isip namin yung mga nangyari. Kaso, binalikan nila kami. Yung bulok na pinto namin sa kusina, sinira. Sinira ng 2 aso. Ang ipinagtataka namin, yung 3 pusa namin na anliit lang di makumpara dun sa 2 aso, parang natakot sila dun sa 3. Tapos, yung nagtanong-tanong si Kuya Wally sa mga online friends niya, sabi, nagalit siguro yung magkapatid kasi nakita namin yung mukha nila o nakilala ba. Tapos yung sa mga pusa naman kasi sa Egyptian lore, ang mga pusa daw parang alaga ng isang god nila. Pantaboy daw yung mga pusa sa mga masasamang elemento o masasamang nilalang. Hindi ko po alam kung matutuloy pero mukhang lilipat po kami ng bahay kasi hindi kami tinitigilan. Nakakalungkot lang kasi dito na kami lumaki ni Bunso. Tapos mga alaala nila mama nandito din sa bahay. Pero naisip ko rin po yung magiging pamangkin namin, kawawa naman kung mapapaano o mapapahamak sila ng ate ko. Sana po may makatulong kung anong pwede namin gawin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras. Ako po muli si Saldi ng Metro Manila. Bermuda Triangle. Kilala rin sa tawag bilang The Devil's Triangle o Hurricane Alley. Maraming mga naitalang pagkawala ng barko o aircraft sa rehiyon kung nasaan ito. Una kong nalaman ang tungkol sa Bermuda Triangle during my college days. Yung professor namin sa English, madalas hindi nagtuturo na may kinalaman sa subject niya. Mas madalas talaga ang kwentuhan sa klase niya. Nakuha ng Bermuda Triangle ang kuryosidad ko pero during that time, mga late 90s, libro lang talaga ang basehan namin ng information. Walang may internet sa amin. So, as you expected, kung ano lang ang sabi ni ma'am, yun lang ang alam namin. Naungkat ko lang itong sa Bermuda dahil nga sa flat earth crazed. Kilala nyo siguro si Christopher Columbus. Nung naglayag siya para sa New World, naisulat niya na may malaking apoy. Ito ay pinaniniwala ang meteor. Ang bumagsak sa area ng Bermuda isang gabi at matapos ang ilang linggo, may kakaibang ilaw ang makikita doon. Sinulat niya rin na kakaiba ang paggalaw ng kompas sa lugar na yon. May isa ring play si William Shakespeare na may pamagat na Tempest na pinaniniwalaan ng iba na totoong shipwreck sa Bermuda. Yung mga sulat o report ni Columbus at yung conspiracy theory sa The Tempest ay hindi pa masyadong nabigyang pansin ng misteryo ng Bermuda Triangle. Taong 1918, nakuha ang atensyon ng madlang people. March 1918 nung ang USS Cyclops, isang Navy cargo ship na may sakay na 300 katao at 10,000 tonelada ng manganese ore ang lumubog sa pagitan ng Barbados at Chesapeake Bay. Walang distress signal kahit kaya at nasa protocol ng cargo ship yun at walang wreckage na nakita.
Yung dalawang sister ship ng Cyclops ay katulad din itong naglaho sa parehong paraan at sa parehong ruta. May pattern na nakikita ang mga naniniwala sa misteryong nagaganap sa Bermuda Triangle. Mawawala na parang bula o mahahanap at walang ni kahit isang sakay ang mga ito, buhay man o bangkay. Noong 1945 naman, may 5 aircraft, anti-torpedo. Ang US Navy na nasa isang training mission ang nawalang parang bula rin sa area ng Bermuda. Ito umano ang sinabi ng isa sa mga piloto ng 5 aircraft. We are entering whitewater. Nothing seems right. We don't know where we are. The water is green, no white. So kung totoo man na nasabi o sinabi yan ng isa sa mga piloto ay kung i-describe sa millennial na salita, para siyang lutang. So nawala nga sila at yung search and rescue plane na nilaunch para hanapin sila o debris man lang ng mga naturang aircraft ay naging katulad ng kanilang kapalaran. Nawala din na parang bula. Nakalagay umano sa opisyal na report ng Navy ay ito, as if they had flown to Mars. Ito pa. Napanood ko lang din sa YouTube at nabasa sa mga lumabas na article sa Google. 3 passenger plane din ang nawala kahit nakapagmensahe pa ng all's well. At dahil nga sa mga naturang pangyayari, lumabas na ang ilan. Sa mga paranormal enthusiast at naglatag ng kanya-kanya nilang theory, ito na ang pinakagusto ko sa lahat. Aliens. May ilang nagsasabi na ang area ng Bermuda Triangle, yung area niya ay sa ilalim ng sunken spaceship ng mga aliens. For their safety daw kaya kinukuha nila o either pinapatay nila yung mga nadaan doon once na makita sila o makakita ng palatandaan na nandoon sila. Atlantis. The mythical city of Atlantis na hindi na alam kung saan ba talaga. Sa theory naman na ito, yung area ng Bermuda ay yun yung kinalalagyan ng Atlantis. Sabi sa lore, di ba, ang Atlantis ay napaka-advanced ng technology. Ang dahilan daw di umano ng disappearances sa Bermuda ay dahil sa force field. Parang sa aliens theory din. Nawawala umano ang naturang force field every time na may aahon sa kanila para makihalubilo sa ating mga tao. At malas lang ng mga barko at aircraft na napapadaan oras o araw na ibabalik ang Air Force Field. Naisip ko nung una, bakit wala man lang trace? Tapos, may napanood ako movie na nakalimutan ko na lang kung ano yung title. Pero yun nga, pasara na yung force field at sinubukan pa rin nilang pumasok. Nakapasok yung kalahati ng plane nila, pero yung kalahati, natusta. Nagets nyo ba? Ako rin kasi medyo naguguluhan. Sea monsters, kraken, yung malaking calamares. Ang sabi naman sa theory na to kaya walang bakas kasi hinila sila ng malaking calamares o yung kraken kung tawagin. Ito naman yung sagot ng iba sa kung bakit may nahahanap na wreckage pero walang laman. Mere people. Para sa ibang hindi nakakaalam, hindi lahat ng kwento tungkol sa mga sirena ay pang fairy tale lang. May mga kwento kung saan carnivore sila. Portal. May nagsasabi ding ang Bermuda Triangle ay portal papunta sa ibang dimensyon. Kinonekta nila ito sa sinabi ni Columbus na may bumagsak na meteor sa area ng Bermuda. Ang meteor na yun di umano ang gumawa ng portal. Dito ko na rin isasama yung isa pang theory kasi parang pareho rin lang. Ang Bermuda Triangle ang pasukan sa parallel universe. Science naman. Maraming kumukontrang scientist sa mga theory na nasa itaas o sa mga nabanggit. Syempre, science yan Pero ito yung pinakasimple sa lahat na gusto kong explanation nila. Ang area ng Bermuda ay kadalasan may tropical cyclones. Malawak ang karagatan. Maaring nasa ibang parte ng karagatan ng mga wreckage ng mga nawawalang vessel o aircraft. At sa lawak ng karagatan hindi nakita o hindi pa nakikita. Pero alam nyo kung ako may pera,
gusto ko sanang i-explore ang Bermuda Triangle. Mapapabulaanan ng siyensya lahat ng mga conspiracy theory kung gagawa sila ng documentary tungkol sa Bermuda. I-video ba nila lahat ng walang cut? Kung wala talagang anomalya at purong maipapaliwanag ng siyensya ang lahat, gagawin nila, di ba dapat? Mas advanced na ang technology ngayon. Kung ang Mars nga, nakapagpadala tayo ng drones, bakit sa Bermuda, hindi? Bakit? Sagot, PS. Salamat pala sa pag-post, mga admins. Salamat din sa mga nakinig at sa mga magko-comment. Buti ko konti lang yung mga flat earther na nababasa ko at sunod ko na ibabahagi ay tungkol sa Atlantis kung papalaring maipost ito. Baka kasi pagbigyan lang ako ng mga admins. Maraming salamat po para makatanong. So ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. So ano po maisasabi nyo sa mga kwento na ibahagi natin? Ako personally, doon sa aswang sa lungsod na Manila, hindi na ako nagtataka kasi alam ko naman talaga sa iba't ibang parte dito sa Pilipinas o sa iba't ibang parte ng mundo, may mga nilalang na hindi tao o hindi natin alam na nakakasalumuhan natin. Kala natin tao pero hindi pala. So kaya kahit ngayon dapat nag-iingat-ingat tayo kahit nasa modern days na tayo o modern technology na yung kinakaharap natin. Kasi mahirap na maging kampante, lalo na kung buntis ka, kung may sakit ka, kung mga matanda, kasi yan yung madalas atakihin ng mga aswang, ng mga kung ano-anong nilalang. Doon naman po sa poltergeist, parang poltergeist ba yun? Kapag, ang alam ko kasi kapag yung multo nag-iba na yung level, parang tumaas na yung level ng, pagkakaalam ko lang po, opinion ko lang to hindi po ako sa nagmamarunong. Parang kapag nag-iba na ng level or nadagdagan ng hatred, ng hate yung multo na yun, parang nakakagawa na siya ng masama, nakakahawak na siya ng mga bagay-bagay. Kung mali po ako, paki-explain na lang sa comment section natin. At tapos, para po sa kwento naman na Bermuda Triangle. Alam nyo, parang ayoko na magbahagi ng mga ganyang theory kasi masyado ako naku-curious sobrang nakakakuliw. Hindi pa nga ako tapos dun sa isa, may isa na naman. Nagigets nyo? Meron dun sa, tawag dito? Yung sa COVID-19. Meron pa ngayon, yung sa Biringan. Ano na mangyayari sa atin ito? So, ayan po. Kung ano po yung mga naiisip nyo tungkol sa mga naibahagi nating kwento ngayong araw, just comment down below po. At bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. Umpisahan na po natin. Shout out po to these following people. Hello po kay Miss Shashimi, kay Miss Jashane De La Rama na pinapabati din, ang Chip Finds from Bacolod, maraming salamat po. Hello din po kay Miss Twinkles Love, kay Miss Princess Faith, maraming salamat po sa suporta dito sa BCT channel. Hello din po and shoutout kay Miss Neneng 3M, kay Miss Binday Maurin na pinapabati o pinapagreet sila Marlon, Janet, Poten, Brem, Lian, Sarah, Hannah, Oliver, Mario at lahat ng mga bakery boy sa Packet Bahay namin. Packet Bahay namin? Ng Carmona pala. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta dito sa ating Pinoy Creepy Tales channel. God bless po at more tinapay to sell. Hello din po kay Miss Maria Cristina Goma, kay Boss Morse Infernum, kay Boss Emo Senpai Lowspec, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Angel Ramen, kay Boss Pagkagat ng Dilim or Angel D Channel. Baka pwede nyo po suportahan ADC.
Hello din po kay Boss Mac Devin Cabalde, kay Miss Marites Guevara, kay Boss Cleo Feguer, kay Boss Cred Phoenix Dino. Maraming salamat po Boss Cred Phoenix, very informative po nung information, ay very informative po nung comment na nilagay nyo sa ating comment section. Medyo nalito ko, pero matututo ko talaga. Maraming salamat po. Hello din po pala syempre kay Boss Zenki Paredes, kay Miss Buena Ordinado, kay Miss Shan 12, kay Miss Lori Villaruel. Maraming salamat po sa pag-suporta dito sa ating PCT channel. Pinapabati din pala ni Miss Lori Villaruel ang kanyang pinakamamahal at napakagwapo daw na asawa na si Boss Randy Villaruel. Maraming salamat po at ingat kayo palagi. Hello din po kay Miss Diara Dredin, kay Boss Robbie Benson Otero, kay Miss Neneng 3M, kay Boss Pedro Tampos, kay Miss Rachel Fernandez, kay Boss Pau Ejok Salas, kay Miss Alma Ramos, kay Boss Arvin Karin, kay Miss Teresita Cyron, kay Miss Kelly Lee, kay Miss Marites Guevara. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating PCT channel or PCT community. At mga ka-Creepy Tales, baka pwede nyo din po suportahan ng isa nating kaibigan na Tagalog horror channel, Disturbed Spirit po. Search nyo lang po or ikakopy ko po yung link nila sa ating description box para po pipindutin nyo na lang yung link papunta sa channel niya. Subscribe and pakinggan nyo po yung mga kwento na i-share nila or ibinabahagi nila. Napakagaling po nito at sana po suportahan din natin. Maraming salamat din po kay Miss Maria Pumoto ng Japan. Hello din po kay Miss Sunny Bauer, kay Miss Del Skilab, kay Miss Maris Advincula, kay Boss J. Fries, kay Boss Arvin Clarin, kay Boss Ren Zabria, na pinapabate o pinapa-shoutout yung family Kilazon and Abria ng Quezon Province at Garcia at Espinal family ng Iloilo. And syempre, yung pinakamamahal niya daw na Bebel Loves na si Miss April Rain Garcia ng Qatar. Maraming salamat po Boss Renz sa patuloy na pagsuporta nyo dito sa ating PCT community. Hinga lang ako, wait. Hello din po kay Boss Reggie, kay Miss Maharot TV, kay Miss Destiny Rose, Yan Drubak. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating PCT community. Hello and shoutout din po syempre kay Miss Neng X Hunter Palaboy, kay Boss Phil Beneronimo, kay Boss Alberto Lape, kay Miss Maria Horikiri ng Japan, kay Boss Jory Sebano, kay Miss Sarah King, kay Miss Sha Moreno, kay Miss Elarima Neng Fujimaki. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Boss Joven Domingo, kay Miss Timmy Almogen, kay Miss Justin May's Life, kay Miss Lynn Santos, kay Miss Norjana Dilangalen, na pinapabati ang kanyang one and only loves na si Boss Abdul Rauf Masulot and Daila. Maraming salamat po Miss Norjana Dilangalen. Sana po patuloy nyo lang suportahan itong PCT channel. Binabati ko din po si Miss Shakira Lucindo, si Miss Cyril Malabs, si Miss Sarah Jane Minister, si Boss James Macmillan, si Miss Ellie Pigarot, si Miss Joyce Maribay, si Miss Pelin Gugoda, si Miss Teresa Del Puerto, si Boss Bobby Ongsueco, at si Boss Nevermore Death Squad. Hello din po syempre kay Miss Lonely Angel, kay Boss RL Bard Book, kay Miss Kayla Zane Aliun, kay Miss Marichelle de Guzman, kay Boss Radio 101 na isa din pong Tagalog horror channel. Baka pwede nyo rin pong supportahan, subscribe and like, pakinggan nyo po yung mga videos na ibinabahagi nila. Hello din po kay Miss Rosana Lucas, kay Miss Angel of Darkness, kay Boss Jow or kay Miss Jow Jawod na Marikina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Binabati ko din po syempre si Boss Hani Manoy ng California, si Miss Josephine Villanueva, si Boss Jan Raniel Zacate, si Boss Rainer Madaoy, si Boss Erwin Batiles, si Miss Joshane De La Rama, si Miss Teresa Del Puerto, si Miss Chinchin De La Cruz ng KSA. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Mary Grace Sarapi Andales, kay Boss Kilabot TV. Baka pwede nyo rin po suportahan
like and subscribe po tayo sa kanilang channel. Katulad po sana sa PCT, bigyan nyo din po sana ng suporta yung mga binabanggit kong channel. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Ann, kay Miss Pilin Gogodan, kay Boss John Lloyd Aguirre, kay Boss Ken Alio Cod, kay Miss Rosalie Yoshikawa, kay Miss Jocelyn Villanueva at kay Miss Roda Rivera. Kung may mga nakalimutan mo po, pasensya na. Bawi po tayo sa susunod na update habang patagal po ng patagal kasi marami na po yung binabati natin, pero hindi po ako magsasawa na i-shoutout kayo o i-greet kayo dito sa ating programa na to. Hanggang sa susunod po na takutan mga ka-Creepy Tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!